Magsitayo po ang lahat. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos na buhay na nagligtas sa atin. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po Panginoon na aming Diyos. Lord, tunay po Panginoon na mahal mo kami. Ikaw ang Diyos na buhay na nagliligtas po sa amin Panginoon. Lord, sa lahat po ng ginawa mo sa aming buhay, ina-appreciate po namin Panginoon. God, dumaan man ang matinding problema, nandyan ang baha, nandyan ang bagyo, nandyan ang hangin, pero Panginoon, pinatunayan mo, Lord, na ikaw po ang mas malakas at ikaw may control sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil kami po'y buhay, malakas, Panginoon, may opportunity na sumamba, may opportunity na makapagpasalamat, Panginoon. Lord, hayaan mo po ang araw na ito, ang umagang ito, ay magsilbi naming handog sa'yo, papuri at pasasalamat, Panginoon. Kaya God, salamat po sa umagang ito. Tanggapin mo po ang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen! Habang buhay, babuburihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalam. Isa pa, habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Sabihin natin sa Panginoon na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isa pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita,
sa'yo'y iaalay habang buhay, habang buhay. Papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay habang buhay. Papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo, lilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sa lahat na nagmamahal sa Panginoon, sige pa nga po, minsan papalakpakan pa po natin ang Panginoon at ibigay sa Kanya ang papurit, pagsamba. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat. Hallelujah. Ang sarap, Lord, na after po ng mga pangyayaring ito, ang sarap pong sabihin sa iyong mahal na mahal ka namin, Panginoon. Dahil ang pagmamahal na ito po, Lord, ang nagligtas sa aming lahat, Panginoon. And alam po namin ito, ang pagmamahal nyo, yung dahilan kung bakit katabi namin ngayon na nagpapasalamat, sumasamba sa iyo, Panginoon. Dahil sabi nga, ikaw ang dahilan ng panibagong buhay namin. Ikaw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon humihinga pa rin kami, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit nakakangiti pa rin kami. Ikaw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon malakas pa rin kami. Kaya Lord, gusto po namin, kaya po nandito po kami ngayon, nag-gather kami para ibigay sa iyo yung karapat-dapat na pagsamba at pasasalamat. Alam namin, Lord, yung mga iba, naapektuhan sila, pero maraming salamat, Panginoon, dahil yung lahat ng pamilya namin ay buhay at kasama pa rin namin ngayon. And naka-recover kami kaagad, Panginoon, at hindi namin kayang gawin yon nang hindi ka namin kasama. Kaya Lord, sa mga oras na ito, gusto namin i-alay sa iyo lahat ng lakas namin, lahat ng oras namin, ng buhay namin, Panginoon. At gusto namin sabihin sa iyo, Panginoon, na mahal ka namin. Tulad ng pagmamahal mo sa amin. Di man po namin kayang tumbasan ng pagmamahal mo. Pero Lord, kung ano man yung hanggang saan ang kaya namin ibigay sa iyo, ibibigay namin, Panginoon. Lord Jesus, before we start singing again, can we talk to God? Have a personal conversation with Him. Na Lord, maraming salamat, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Ikaw ang dahilan ng panibago kong buhay. Kaya sa'yo iaalay pag-ibig kong Jesus ay naasam-asam ang
kasama ka. Ikaw ang kailangan sa buhay kong ito. Sampay ko ang dahilan. Ikaw ang dahilan na panibago kong buhay. Panibago kong buhay. Kaya sa'yo, Kaya sa'yo iaalay pag-ibig ko, Jesus. Inaasam-asam ang makasama ka. ikaw ang kailangan. Ikaw ang kailangan sa buhay kong ito. Mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Walang katulad mo sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman sa puso ko ikaw lamang. Wala nang iba. Wala nang iba kung panghahanapin pa. Inaasam-asam ang makasama ka. Ikaw ang kailangan sa buhay kong ito. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Walang katulad mo sa buhay ko. Mahal na mahal
buhay kong ito. Inaasam at siyang ang makasama ka. Ikaw ang kailangan sa buhay kong ito. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita. Walang katulad mo sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Walang katulad mo sa buhay ko. Mahal na mahal kita. At ako'y namamangha sa'yo. Tunay ngang namamangha sa'yo. Lahat ng mamuri ay sa'yo. Aming banal na Diyos. Lahat ng papuri ay sa'yo. Aming banal na Diyos. Lahat ng papuri ay sa'yo. Aming banal na Diyos. Yes, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, amen. Tunay, Panginoon, kami po'y namamangha sa iyo, Panginoon. Lord, gusto po namin sabihin, Panginoon, kami po'y namamangha sa iyo sa kabila ng naranasan po naming baha at bagyo, Panginoon. Pero still, namamangha kami sa iyo, Panginoon. Dahil tunay, Panginoon, nandiyan kayo. Kayo nagbigay ng kalakasan. Kayo, Panginoon, ang nagbigay, Panginoon, ng sapat na kapayapaan, kaaliwan, Panginoon, para harapin namin ang mga bagay nito ng may positibong pagtingin pa rin, Panginoon. Lord, alam po namin, hindi mauubos ang mga pangyayari, Panginoon, nagaganap, Panginoon, na ito po ay sa aming mga anak po, Panginoon. All things work together for good. Meron po kayong gustong ipakita, ipaunawa, ipaalala, Panginoon. Natunayan, lahat ng ito, sa dulo nito, Panginoon, makita po namin, Lord, the best pa rin, Panginoon, ang iyong mga plano, yung mga pagkilos, Panginoon. Salamat. May mga nawala mang gamit, may mga naapektuhan man, pero kami, Panginoon, ay buhay. Kaya, Panginoon, hayaan mo sa umagang ito, patuloy ka namin sabahin. Lord, pupurihin ka namin sa awit. Hallelujah. Hallelujah. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo hindi mababantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa
kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Buburihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Buburihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Buburihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Yes, hallelujah. Lord, binabalik namin sa iyong kapurihan. Binabalik namin sa iyong pagsamba. Tunay Panginoon, hindi hadlang ang pangyayari para hindi ka namin purihin, para sambahin. Lalo ka po namin dapat purihin, sambahin, dahil buhay po kami, iningatan mo po kami, maging aming pamilya. Kaya Lord, sa iyo po ang oras na ito, ang aming pagpalakpak, ang aming pagsigaw, ang aming pagsayaw, ang aming tinig, ang aming lakas, inihahandog po namin sa iyo, aming dakilang Diyos. Amen and amen. Amen. Yes, amen. Yes, amen. Sige po, tayo po yung makakaupo. Amen. Tingnan mo nga po yung katabi mo kung inaanod po yung kanyang isipan. Di naman, no? So, amen. We really thank the Lord kasi all the time, marami po sa atin binahadin, pinasok yung tubig ng ang bahay. Pero ang pasalamat natin sa Lord, actually, mas grabe po ibang lugar no? Buhay ang nawala. Maraming, especially sa lugar ng Bicol, ba yan? Bicol, Naga, okay? So, maraming mga kalapit lugar doon na talagang halos wala na talaga, no? Nilubog ang kanilang mga bahay hanggang bubong. Although meron po sa atin na mga nilubog din na halos hanggang halampas tao na yung o gatao na yung tubig sa loob ng bahay. Pero ang maganda po dito mga kapatid ay gusto nating tingnan na sa isang positibong bagay. Ligtas po tayo, buhay po tayo, pamilya po natin buhay. Yung mga taga-wakas, we really thank the Lord kasi siyempre yung bangka nila, hindi nila alam kung lalayag mag-isa, no? So, nakita ko yung live video nila, talagang abot ang panalangin natin para sa kanila dahil ito yung kanilang kabuhayan. Sabi nga ni Joben, na kawentuhan namin kanina, saglit ay yung makina nabuhat niyang mag-isa, pero ipabalik mo sa kanya, hindi na niya mabubuhat. Yung mga adrenaline, yung mga panahong hindi mo kayang buhatin, nabubuhat mo, no? Pero pagbabalik na, yun na. Pero yun nga, tingin pa rin po tayo ng mga bagay na positibo sa buhay natin. And si Lord ay, nagpapasalamat tayo sa Lord, no? Yung pamilya po ni Mark Jan, sila nanay, no? Sa likod, walang makapasok ng rescue kasi yung skinita nila talagang maliit lang So, mahirapan talaga. Kaya, pero salamat sa Lord, no?
Oo. Sabi nung umpisa pa lang, sabi niya, hanggang bewang ko na po, ganong katangkad si Jan, Mark Jan, si MJ. Pag bewang niya, lubog na po yung iba dito. No? Kaya na sinabi niya, okay pa na po hanggang bewang pa lang. Bewang? Bewang niya bumbunan ng iba yun So, hindi na po ang babanggit ko sino po sila, no? Kaya, salamat sa Lord kasi nandun pa rin po yung pag-iingat ng Panginoon. By the way, kagaya po nang nangyari sa ating pong supposed to be Family Day and Baptism sa GMA, ito po ay hindi natuloy dahil po yung swimming pool na kung saan ay doon tayo magbabaptism. Imagine mo, binaha din. Kaya ang tubig niya kulay lupa. So sabi ng may-ari, hindi po nila kakayanin ng ilang days para linisin po yun. Kaya iminove po natin yon. Pero para po medyo mahaba-haba yung pag-move natin, baka kasi umulan pa kasi may mga gusto pang bumisita sa atin. Dapat isara na muna yung Pilipinas, wala naman muna bibisita mga bagyo, no? Ay atin pong pina-reserve yung place ng November 9. And I know November 2, baka iba sa inyo uwi ng province or papasal kung saan-saang mga kamag-anak. So, hindi na po natin sagkaan yung pampamilyang pagkikita, no? Although November 2 po yung inyo nag-overnight sa kamag-anak or sa puntod, so hindi na po natin sasagkaan yon. So, kaya November 9, hopefully, yung baptism, nakakailang move na ito, no? So, meron kayang ibabaptize tayo masyadong maraming pinagdadaanan, no? Okay, sino kayang sa mga babaptize ay may balat? Huwag kayong tumingin, pastor, lagot kayo. Okay, so, kaya po, minove po natin yon ng November 9. Hopefully, wala na po magiging hadlang ito. Okay, so, inisip ko nga, nung bumabaha, punta ko lang kaya bye-bye, i-baptize ko na yung mga mabaptize para diretsuhan na. No? Oo, so, pinapangiti ko lang po kayo sa umagang ito. Yan. And in behalf of our SOB Kawit and SOB GMA, sa kabuuan po ng SOB Corporation, tayo po'y bumabati sa SOB Carissa kanilang 9th church founding anniversary today. Actually po, ang speaker po nila ay none other than our senior pastor, Pastor Malu today. So, di ba? Din ng Carissa, ang speaker nila, yung ating senior pastor, no? Na sila po ang speaker today. So, yun po, no? Kaya po, tayo ay nakikigalak at babati tayo po dumaan kahapon doon. At sila po ay nagpatay ng kapitbahay, mga 4 yata, na kambing po yung kanilang pinatay. So healthy meat ang kanilang pinatay kahapon para ihanda ngayon. Okay? So ito lang po ang aking lang mga concern and para naman po medyo maginhawahan po tayo. Kumanta po tayo ng isang pamasko. Yan. Happy, tayo ay magsiyawi na magagandang himig na... Sabi ko po, pamasko. Ba't yung itsura niyo parang pang-undas na naman? Sabi, yugyugin mo yung katabi mo. Yugyugin mo yung katabi mo. Okay. Buhay tayo, buhay. Amen, amen. Come on, 1, 2, 3. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawi na magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig na si Kristo ay sila may tapuhan ng sidala at ang bawat isa ay nagsipagandog na tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsigaw upang makamtan natin ang kasagalahan. Tayo'y magsigaw
sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gitong araw at magbuhat ngayon. Kahit hindi Pasko ay magbigaya. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiyawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumabit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gitong araw at magbuhat ngayon. Kahit hindi Pasko ay magbigaya. At magbuhat ngayon. Kahit hindi Pasko ay magbigaya. Magbuhat ngayon. Kahit hindi Pasko ay magbigaya. Amen! Okay, alam ko na po, naintindihan ko na po iba kung bakit ganun yung palo. Kasi masakit pa yung katawang kaliligpit. Sabi niya, parang pagpalo ng kamay, may kasamang ngiwi. Dahil masakit ng katawan sa pagliligpit. Amen? So, para po silang updates and mga balita, pagbati, tawagin po natin ating prime leader, Ani. Amen. Si Hali pala yun. Sige nga po, ating batiin ang ating mga katabi ng makulimlim na umaga sa inyong lahat. Ayan. Kahit po makulimlim, syempre ang ating mga mood ay dapat enlightened dahil today po ay isang napaka-blessed na Sunday. Dahil lahat po, kahit man tayo ay naapektuhan ng bagyo, lahat po tayo ay nandito, kompleto at wala pong napahamak, lahat tayo ay ligtas. So that's still something to be thankful for. Kaya po sa ating pagsunod, sa ating further announcement, atin rin batiin syempre ang mga nag-birthday at magba-birthday this week. Ayan. Noong 25 po, yan, si PL, Prime Leader Delia Banawan, and of course, ang pastor po natin sa SOV Manila, si Pastor Mike Turla. Yan. And si Mary Joy Banawan. Sa 29 naman po ay si Sister Abigail Estampa. Ayan. Atin din pong batiin na ang mga magba-birthday ng November. Ayan, sa November 1 ay si Travis Dirk Agaw and si Sister Alice Bautista. Sa 2 naman po ay si Rosaline Lucin. And sa 4 naman po ay si Cesar Aquino. Sa 8, si Bianca Torres. Sa 9, Mary Grace Herona. And sa 10 po ay si Prime Leader Just Praise Ramos. November 19 daw po ay si Aquimo. Ayan. And then, sa November 10 din po ay si Isabel Agaw and si Maita Azul. Sa 11 po ay si Sister Marie Chris Figueroa. And sa 12 naman po ay si Stephanie Rodriguez, Masti Oreo, and Roel Abing. So, may mag-anniversary po ba? Ayan. Second pala, marami po tayo mag-birthday ng November. Sa 15 po ay si Cornelio Abesada and Anne-Marie Bella. Sa 16 po ay si Bishop Torres. 18 po ay si Doc Bert Rivera. Sa 20 po ay si Hyris Haminal. And sa 25 po ay si Nanay Lourdes Timpug and si Sean Madlambayan. Sa 26 po ay si Russell Suroy-Suroy. 28, Joseph Acosta. Sa 29, Christian Banawan. And sa 30 naman po ang ating UK person, si Neptune Alarca and si Juliana Aguha. Yan, sa November 19 naman po, anniversary ni Brother Von and Angelica Tena. Ating nga po silang batiin ng happy birthday and happy anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Amen! Happy birthday and happy anniversary po sa lahat ng
nag-celebrate and magse-celebrate pa, nawa lahat po ng open doors na inyong pinagpipray ay ibigay po sa inyo ni Lord. Also po, tayo ay mag-celebrate dahil kahit po bumabagyo, ay meron po tayong VIPs for today. Yan. Invited po sila lahat ni Sister Reynalyn Nacional. Ayan. Una po ay si Nicole Ann Reyes. Ayan. Okay. Sunod naman po ay si Reina May Aguilion. Ayan. And si Gabriel Balyo. Ayan. Sige nga po, ito pong awitin na ito ay para po sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko ay kayo. Thank you, God bless sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko ay kayo. Thank you, God bless sa inyo. Amen. Kami po ay super blessed na nandito kayo today and nawa ay mabless din po kayo sa inyong pagdalo. And we declare na hindi lamang po ito ang huli, kundi ito pa lamang po ang umpisa ng inyong pong paglilingkod. Ayan. Also po, mention na po kanina ni Pastor na na-move po ang baptism. So, tuloy-tuloy pa rin po ang ating services every Sunday, which is 9 a.m. and every Wednesday, every 6:30 p.m. And also po, wala muna tayong GMA service po later to give way sa mga nagre-recover pa from the typhoon. So, yung mga kasama po natin ngayon, GMA members po natin ay kasama po natin today sa live stream. And living din po kasi ng nanay po ni Brother Hener Millena. So, makikiramay po tayo doon. Sunod naman po ay may process po tayo later sa mga nag-VCLC classes and sa ating Sol 1, sa mga kakagraduate pa lang po ng VCLC, meron na po kayong class later. Ayan. So again po, mula po sa aming mga pusong PL, on behalf of our prime leaders and pastors, we really appreciate po sa lahat ng mga nag-participate last week's Pastors Appreciation celebration natin for our pastors. So kung sa mga hindi po nakadalo ng midweek, we also appreciated Pastor F and Pastora Jaya ng Carissa because of course we want to join them in the celebration dahil sila na po ang ating pastor ng Carissa. And of course, gusto din po natin ipakita ang ating appreciation through our gifts. So kung nakikita nyo po, gamit-gamit na ni Pastora yung ibang gifts na bigay nyo. So, thank you po again. Alam ko po na lahat po ng inyong mga pusong mapagbigay ay lalo pa pong ibabalik yan ni Lord ng nag-uumapaw na blessing. Kaya po tumako naman po tayo sa next part of our worship. Basahin po natin ang verse na nasa 2 Chronicles chapter 31 verses 5 and 10. Again, 2 Chronicles chapter 31 verses 5 and 10. Basahin po natin at the count of 3. 1, 2, 3. When the people of Israel heard these requirements, they responded generously by bringing the first share of their grain, new wine, olive oil, honey, and all the produce of their fields. They brought a large quantity, a tithe of all they produced. And Azariah, the high priest from the family of Zadok, replied, "Since the people began bringing their gifts to the Lord's temple, we have had enough to eat and plenty to spare. The Lord has blessed His people, and all this is left over." So kung alam niyo po, yung iba po sa atin dito, especially sa mga prime leaders, every New Year, so ilang days na lang naman po, ilang weeks na lang naman po, 2025 na. And every New Year, there are lots of people here who share their first fruit to the Lord. Pag sinabi po nating first fruit, yan yung una po nating ani sa taon na yon. Bakit po tayo nag-share ng first fruit? When we share our first fruit, it means that we are claiming na yung buong taon na yon ay para kay Lord. Yung buong taon na yon ay para sa pagbibigay natin, hindi lamang sa monetary, kundi sa ating paglilingkod sa Diyos ng buong puso. And this one po, sa first fruit, hindi lang po namin ginagawa yung buong every New Year. Ako po, share lang po ng short testimony. Nung before po ako lumipat ng work, ang prayer ko kay Lord, Lord, gusto ko makahanap ng trabaho na syempre, malaki ang sahod. Hindi lang dahil level up sa career, pero malaki ang sahod. Hindi lang para matulungan yung family ko pa, kundi
para din makatulong sa church. Kasi po, isa po sa mga pangarap ko, and I hope, isa rin po yun sa pangarap nyo, na magkaroon na tayo ng sarili nating church building. Yung atin na talaga, yung matatawag na natin na atin. And syempre, gusto po natin mapaganda yung ating church palalo, yung mga instruments na nasa harapan natin. And of course, yung mga utilities dito. Doon din naman po itong gagaling yung mga ano natin. Kung alam nyo lang po, yung expenses ng church natin, sobrang laki. Kaya po sabi ko, Lord, gusto kong makahanap ng work, hindi lamang para makatulong sa pamilya ko, hindi para makatulong sa church ko. Dahil gusto ko, habang lumalago ako, lumalago din yung church na pamilya ko. So, binigyan po ako ni Lord ng isang beneficial na trabaho na hindi lang work from home. Siyempre po, gastos pa sa pamasahe and allowance and all that. Pero work from home po siya. And sapat siya, hindi lamang po sa family ko, kundi sa aming pledge sa tithes para sa church. Yun po yung sabi ko, Lord, dahil alam ko galing to sa'yo, tong blessing na to, nag-first fruit po ako. Pero hindi naman po agad-agad na yung sahod ko isang bultuhang binigay ko sa, hindi naman po. Every month, inano ko siya, sabi ko, Lord, itong part na to ay para sa'yo. First fruit ko, itong sahod na to ay para sa'yo dahil alam ko, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakarating dito sa punto ng buhay ko. And I'm sure some of you also know na hindi po tayo nandito ngayon kung hindi din naman dahil kay Lord. Kaya po sa ating pagtatanim, sa ating unang pagtatanim din sa bagong taon, i-claim na po natin that year will be the greatest year of our lives. This year, at sa mga susunod pa pong panahon, ay the greatest year of our lives, and we will sow the seeds of fruitfulness and of harvest. Kaya po sa ating pagtatanim, let's say a little prayer. Yes, Lord, Heavenly Father, maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng pusong mapagbigay, pusong handang maglingkod sa inyo sa lahat ng bagay. Kaya Lord God, as we sow the seeds of greatness, Lord, we pray na itong pananampalataya namin ay lalong mag-grow. And alam ko, Lord God, sa pag-bless nyo sa bulsa ng bawat isa, ay lalo nyo pa pong palalaguin ang aming church at mabibless din po namin ang ibang tao. Kaya Lord, gamitin niyo po kami sa inyong kabutihan. In Jesus' name we pray, Amen. Tayo po ay magbigay ng may kagalakan. Open up, oh Jesus, go alive. Our God is greater. Open up, oh Jesus, go alive. Our God is greater. Open up, oh Jesus, go alive. Our God is greater. Open up, oh Jesus, go alive. Our God is greater. There are new opportunities as God opens the doors. He creates possibilities. New doors, here we go. Oh, you open up the heavens, open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord. You're giving back what was stolen. There's a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go all the way. Open up. Ooh, oh, oh, oh. Open up. Ooh, oh, oh, oh. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mag-declare dahil 2 buwan na lang po. Yung gusto pa pong makaranas at makatanggap ng open doors, as isigaw nyo po ng malakas hanggat sa kaya nyo. 1, 2, 3. 2024 is the year of open doors. I speak to my doors of promotion, connection, doors of heavenly blessing, breakthroughs, and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, Amen! Yes, amen. Thank you sa ating nag-birthday na PL, sa kanyang panguna sa declaration. Amen. So, supposedly, wala po sana kami ni Pastora ngayon dahil tayo po sana i-attend ng 9th founding anniversary ng Carissa. Pero dahil po sa bagyo, minabuti po namin mag-change ng plan.
Kasi gusto po namin kayong makita at kahit sa simpleng ngiti, maka-comfort po namin kayo. Yan. So by the way, once again, in behalf of my wife, Pastora Annie, and my whole family, salamat po doon sa inyong ginawang Pastor's Appreciation. Na-appreciate po namin much, no? So, sobra. And nakaka-amaze po yung inyo pong ginawang pagkilala sa mga naging part po namin sa inyong mga buhay. So, patuloy po tayo, sama-sama sa journey. Patuloy po nating abutin pa yung ating mga pangarap. Ang Karisa po, ang kanilang tema ngayon ay Dream Together. So, pag meron pong sama-sama, yung pangarap hindi imposible. Kahit ito pong nangyaring baha, no? Nakita mo yung solidness ng family, nakita mo yung simpleng contribution mo, may malaking pwedeng maitulong sa pangyayari. Kaya, again, salamat po. And nawa patuloy po yung kaaliwan ng Lord sa mga VIPs natin. Welcome po kayo. And nawa, this is not the first and the last, but nawa ma-feel nyo yung love namin as a family ng church. Kayo always welcome. So, sa umagang pito, dahil supposed to be, kami po ay wala dito, meron po tayong speaker. Kung po sa Karisa po ay ang ating senior pastor, emeritus, or ang ating pong senior pastor, Pastor Malu Galang pong speaker, isang babae. Meron din po tayong speaker, babae din po today. Sakto Girls Power po tayo ngayon. Siya po ay graduate ng education. And siya po ay English major. Yan. So yung mga PL po natin, hindi simple-simple lang po yan, no? Siya po, although hindi po siya nagtuturo ngayon, pero po siya isang, sa kanyang work ngayon ay bilang HR ng company kanyang pinaglilingkuran. So, hindi ko na po patagalin. Bigyan ko na po sa kanyang pagkakataon. Let's welcome our PL Lala Dumangon. Amen! Yan, maraming salamat po. Yan, so magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, medyo panlamig, pero salamat po sa oportunidad na makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Sabi nga ni Pastor, English major daw ako. Kaya po ngayong umaga, Tagalog po yung gagamitin natin. Ayan. So, ngayong umaga po, yan, hindi ko na patatagalin. Nais po ng Diyos na ipaalala sa atin kung ano yung part na dapat nating gawin upang mamalas po natin yung awesome and great things na inilaan po ng Panginoon para sa bawat isa. Amen. Kaya po ang title po ng mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito, yan, ang sabi po dyan, maging magilas upang mamalas ang kagilag-gilalas. Amen? So, capturing God's O. Because we are now celebrating and ang pinibibigyan din po natin this October is O, God's O, yung kabutihan ng Panginoon po sa buhay po natin. Pero sabi nga, maaari yung iba sa inyo, ngayon lang narinig yung salitang magilas. Alam niyo po ba yun? Gilas-gilasan mo naman. Magilas. Gilas-gilas Amen? So pero sabi dito, kahulugan ng pagiging magilas, ang magilas daw, ang ibig sabihin, maginoo. Magilas, ibig sabihin, magaling at mahusay. Yan. Kahulugan naman po ng kagilag-gilalas. Kagilag-gilalas, ibig sabihin po, kakaiba o katakataka ang anyo. Parang amazing. Ma-amaze ka. Kagilag-gilalas, kahanga-hanga ang gawain o uri. Pantastiko. Amen? At ngayong umagang ito, nais ng Diyos na mamalas natin ng isa sa kanyang kagilag-gilalas na mga gawa sa pamamagitan po ng kwento ni Propeta Elias na matatagpuan po natin sa 1 Kings, so unang mga hari, chapter 18. So, pero sino po ba si
Elias. Kilala niyo po si Elias? Hindi po si Elias Guerrero yan, ha? Si Black Rider. Ayan. Sino si Elias? Yan. Sabi po dyan, si Propeta Elias ay isa sa pinaka-interesante at makulay na tauhan sa Biblia na ginamit ng Diyos sa isang mahalagang yugto ng kasaysayan ng Israel para labanan ang masamang haring si Akab at manguna sa pagpapanibagong sigla sa pananampalataya ng mga Israelita. Amen? Kaya po, ngayong umagang ito, let us be inspired sa kwento po ni Propeta Elias upang malid din po niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kwento sa panibagong sigla ng ating pananampalataya. So bali, ito pong unang mga hari, medyo mahaba po siya. Pero sabi nga bigyan ko lang po kayo ng konting background. So nung panahong yon, merong isang hari na namumuno po sa Israel na ang pangalan po ay si Haring Ahab. Yan. At ang kanyang asawa po ay si Jezebel. Jezebel. Pero, sabi dito, ngunit ang haring ito ay napakasama at ang kanyang asawa, ang ginagawa po nila sa mga naniniwala sa Panginoon, nag-worship kay God, kanila pong tinutugis. Tagalog na Tagalog. Kanilang tinutugis, kanilang hinahanap, at ano po ang ginagawa nila? Kanila po itong pinapatay. Bakit po? Kasi nais ng hari na ang paglingkuran ng mga tao ay si Baal at si Asherah. Siya po yung ginawa nilang replika o siya po yung Diyos-Diyosan. Sila yung mga Diyos-Diyosan na gusto ng hari na paglingkuran ng mga tao sa Israel. Pero, ang isa po sa mga propetang tapat ng Panginoon ay si Elias. At si Elias po ay isa sa matagal nang tinutugis at ipinahahanap po ni Haring Ahab sa kanyang mga tauhan. Pero habang naglalakad ang isa sa kanyang mga lingkod, nakasalubong po ni Obadias si Elias. At sinabi ni Elias, sabihin mo sa iyong hari, naririto ako. So nagtataka ngayon si Obadias, nais mo bang patayin ako ng hari? Baka pag sinabi kong naririto ka, tapos tumakas ka at umalis ka, ako naman ang kanyang papatayin. Dahil hindi lingid sa iyong kaalaman, matagal ka na niyang pinapahanap at nais patayin. Yan. Pero sabi po, dito po tayo magsimula sa unang mga hari, 18 verse 15. Ayan. Ngunit sinabi sa kanya ni Elias, saksi si Yahweh, ang buhay na makapangyarihan sa lahat, haharap ako kay Ahab sa araw na ito. So hinanap nga ni Obadiah si Ahab at sinabi ang lahat ng pinasasabi ni Elias at lumakad si Ahab upang salubungin ang propeta. Nang makita ni Ahab si Elias ay sinabi nito, ikaw nga ba yan ang nanggugulo sa Israel? Hindi ako nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang kanang inyong ama, sapagkat sinuway ninyo ang mga utos ni Yahweh, at ang pinaglilingkuran ninyo ay ang mga imahe ni Baal. Sa verse 19 po, ngayon tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at 400 na propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel at magtutuos kami sa bundok ng Carmel, sagot ni Elias. Di po ba? So si Elias po hinahunting, tinutugis. Pero ang ginawa po niya, hinarap po niya ang hari na naghahanap sa kanya. At hinamon pa niya, sabi niya, tipunin ang mga propeta at magtutuos po sila. Sa verse 20, tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayan ng Israel at ang mga propeta ni Baal. So next verse po, 21. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin nyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Verse 22, muling nagsalita si Elias,
Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyo ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Ganon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tatawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy ay siya ang tunay na Diyos. Amen? At sumagot ang bayan. So, sabi ng mga Israelita, sang-ayon kami. So next verses po, yan, medyo mahaba lang pero nandito po kasi yung pinakang ano po ng ating tema ngayong umagang ito. Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isa sa mga toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag niyong sisindihan ang kahoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula sa umaga hanggang sa tanghali, tinawagan nila si Baal, 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 pakinggan mo kami, sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar at itinayo nila. Ngunit walang sumasagot. So verse 27, nang katanghali ay nahihinamak na sila ni Elias, sabi niya, lakasan pa ninyo. Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya o kaya nasa palikuran. Kasi wala po sumasagot sa kanilang pagtawag sa kanilang Diyos-Diyosan. So, ganun katapang at kalakas mo ang loob ni Elias. So, ang sabi dyan, o baka naman may pinuntahan lang, o baka natutulog, kaya kailangang gisingin. Sa verse 28, lalo pa nilang nilakasan ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Verse 29, patuloy silang nagsigawan at nagungulan hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala ring tinig o anumang sagot. Kasunod po na verse, sa verse 30, nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob at binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato ay ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 baldeng tubig. Verse 33, isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang mga toro, at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Di ba? Binasa po ng tubig yung handog at yung kahoy. Amen. Sa verse, Sa verse 34, buhusan pa ninyo, sabi ni Elias, at binuhusan nila. Isa pang buhos, utos ni Elias. 3 beses nga nilang binuhusan ng handog hanggang sa umagos ng tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. So sa verse 36, nang ikatlo ng hapon, ng 9 oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin, Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Verse 37, pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Verse 38, noon din nagpababa ng apoy si Yahweh na tumupok at tinupok ang handog at ang kahoy at ang mga bato sa lupa at sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo at nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila. Si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. Amen? Hallelujah. Ayan. Salamat sa Diyos.
dahil ibinigay po itong mensaheng ito sa atin. Sabi ko nga, October, awesome na ginawa ni God. Sabi ko, Lord, hindi ko po alam kung anong message na ibababa mo po sa amin. Pero during ng bagyo po, brown out, walang kuryente, habang nagde-devotion ako, ito po ang isa sa mga naging devotions ko. And sabi ko, wow, Lord, ang galing mo. Kasi, patuloy mong ipinakikita na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Amen. At ang mga imposibleng bagay ay kaya mong gawin. Amen. So, kagila-gilalas ang ginawa ng Diyos. So, pinatunayan niya na siya ang Diyos. At bakit niya napatunayan ang bagay na yon? Dahil po yon sa tapang determinasyon at sinasabing gilas po ni Propeta Elias. So kaya po, kung nais nating mamalas sa buhay po natin ang mga iba pang kagilagilalas and amazing things na nakalaan ng Diyos para sa buhay natin, sabi, maging magilas tayo katulad ni Elias. Amen? Maging magilas ka. Sabi mo sa katabi mo, maging magilas ka. Yan. Katulad ni Elias. Hindi pwedeng laging patulog-tulog, palambot-lambot, gigilas-gilasan. Ano po? Amen? So, yon. So, ano ba yung katangian ng isang magilas na katulad ni Elias? Yan. So, ang isa sa mga katangian na dapat nating taglayin ay maging matapang. Amen? Sino po ang matapang? Oh, yan. Amen. So, maging matapang, be courageous and bold. So sabi dyan, pag matapang ka daw, ikaw ay strong, malakas, having great power or force, makapangyarihan, effective, at mabisa. So bakit po nasabi na si Elias daw ay matapang? So una po, hinarap niya si Ahab kahit alam niya na maaari po siyang patayin ng hari. Amen? Siya ay hinahanap, tinutugis. Pero ano po ang ginawa niya? Siya po ay humarap. Amen? So maaaring yung iba sa atin, hinahabol tayo, tinutugis tayo ng pagsubok, hinahabol tayo ng problema, pagod na tayo sa kakatakbo. Pero sabi ng Panginoon ngayong umagang ito, maging matapang ka, harapin mo. Amen? So sabi nga sa verse 15, saksi si Yahweh ang buhay na makapangyarihang Diyos sa lahat, haharap ako kay Ahab ngayong araw na ito. Amen. Ganon siya kadeterminado. Ganon po siya katapang na harapin kung ano man yung panganib na nasa kanya. Amen. Dahil alam po niya na ang Diyos ang kasama po niya. Amen. So ano ba ang nire-represent ni Ahab? So Ahab represents idolatry. And kapag sinabi po natin idolatry, it is anything that takes God's rightful place in your heart or in our heart. So ano po ba yung mga bagay na sa tingin po natin, umaagaw po ng trono ng Panginoon sa buhay po or sa puso po natin? Nandyan po ba yung mga takot natin? Sabi nga si Ahab daw, ang gusto niya, patayin. So Ahab kills those who believes in God, who worships Him. He wants us to die with our faith in God. Sino po si Ahab sa panahon po natin ngayon? Yan po yung mga anik-anik na pagsubok. Mga problema, takot. Puyat daw. Hindi na makadevotion kasi daw napupuyat. Pwede rin po yun. Takot sa baha, pero pagka papasok sa trabaho, sinusuong ang baha. Diba? Pag sa church, may baha pa. Ayun. So sabi nga, Ahab kills those who believes in God, who worships Him. Ang katulad ni Ahab, nasa paligid lang natin. Nandyan lang po ang mga bagay na nais patayin ang ating mga pananampalataya. Pero, ang mensahe ng Diyos ngayong umagang ito, let's face it and let us take the steps to rededicate our hearts to the Lord. Amen. At ang pagpunta po ninyo dito, ang pagpunta po natin dito,
sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin itong mga nakaraang araw, is one of the steps na pagharap sa mga problema, sa mga pagsubok, at sa mga bagay na nais umagaw sa trono ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, congratulations, kasi hinarap mo yan. Amen. Sabi nyo, bahalang yan. Nabasa lang yan, matutuyo rin po yan. Amen. So, hallelujah. So, ano daw po yung mga sinasabi na mga bagay na nakakapagpapatay o nakakapagpawala ng ating pananampalataya? So, nandyan po yung fear, worry, doubt, and a doubled mind. Doubled mind. Meron po bang doubled mind? Sino pong dalawa ang utak dito? Dalawa isip dito. Isa nasa kaliwa at isa nasa kanan. Yan. Sobrang talino, na doble po yung, yung mind. So yung mga pagda-doubt or pagdadalawang isip. So sabi po sa Romans 10:17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. So para po malabanan natin yung mga faith killers na yon sa buhay natin, read your Bible out loud and sit and listen to the teaching of the Word of God. Amen? So faith comes when we set our hearts to receive God's words by hearing it and saying it out of our own mouths. So mas maganda pala, bukod sa binabasa natin, pinakikinggan natin, sinasabi natin. It's the way of our declaring nung power ng Word ni God. The Word of God builds faith so you can be strong in the Lord and in the power of His might. So sabi nga po sa Philippians 4:6, do not be anxious or worried about anything, but in everything or every circumstance and situation, by prayer and petition with thanksgiving, continue to make your request known to God. Amen. So take what you are anxious and worried about to God. Talk to Him, give Him all the problems, and ask Him to help you. Amen. Kasi alam naman po natin yun eh. Di po ba? Bukod sa ating mga pastors, sa mga mentors natin, si God po ang lalapitan natin kapag meron po tayong mga bagay na ipinagwo-worry, mga bagay na ipinagdududa, at mga bagay na kailangan po natin ng kasagutan. Amen. Hindi po kayo marites dahil kapag sinabi mo po yun sa Kanya, malalaman na po yan ng buong barangay kung ano po yung ating problema. Okay? But, sabi dyan, go to God with thanksgiving because He knows the answers and will bring you out on top of your problems. Kaya, ang mga kapatid, sabi ng Lord ngayong umaga, face your fears. The fear we don't face become our limits. Magiging limitado po ang ating paggalaw. Magiging limitado po ang ating pag-usad sa buhay kung hindi po natin haharapin ang ating mga takot, ang ating mga problema. Problema nandyan na po yan. Ang kailangan na po niyan, minaringgan po ako nito, nandyan na yung problema. Hindi ko kailangan ng problema pa para sa problema, kundi ang kailangan po ay ang solusyon na ibibigay po ng ating Panginoon. Amen? So palakpakan nga po natin ng ating Lord. Yes, God. Hallelujah. Salamat, Lord, sa tapang na ibinigay mo sa amin ngayong umaga. Pangalawa, na katangian ng isang magilas, magilas, na si Elias. May kumpiyansa siya sa kanyang pananampalataya. He is confident with his faith. Amen? Maaring meron kang pananampalataya. Meron akong pananampalataya. Meron tayong pananampalataya. Ang tanong, may kumpiyansa ka ba sa pananampalatayang meron ka? Yan po ang kailangan ng bawat isa sa atin. Kailangan ko, kailangan po natin. Yung kumpiyansa. Dapat confident po tayo. Amen? Sa pananampalataya na meron tayo. Amen! Hallelujah! Yes, God. So sabi nga po, sa binasa natin kanina na scripture, hinamon ni Elias si Ahab at ang mga propeta ni Baal at Asherah kahit siya ay nag-iisa.
Kasi sabi niya po doon sa isang verse doon, ako na lang ang natitira sa mga propeta ng Diyos. Pero he has the courage para harapin. Hindi lang niya hinarap, hinamon pa niya ang hari at ang mga propeta ng Diyos-Diyosan. So ipinakita niya ang kanyang kumpiyansa sa kapangyarihan ng Diyos niya. Amen? So nandun yung kumpiyansa niya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Di po ba? Kaya sabi, ngayon tipunin ninyo ang buong Israel. Pinatipon niya. At ang sabi niya, magtutuos sila sa bundok ng Carmel. Amen? So parang sabi nga dyan, the last man standing. Elias was the last man standing. Standing for his faith. Standing for God. Pero hindi po siya natakot. Hindi po siya nag-alinlangan. Hindi siya umurong. Kundi siya po ay sumulong. Amen? At naniwala sa kayang gawin ng Diyos sa buhay po niya. Amen? Sabi nga dun sa verse 27, nung tanghali na, so bukod sa hinamon niya, hinamak pa niya yung mga propeta na gustong patunayan na ang Diyos ay yung mga Diyos-Diyosa na naisambahin ng hari ng Israel. So lalo niyang pinalakas pang sigaw, nagkaroon pa sila ng, anong tawag doon? Yung blood, para sagutin sila ng Diyos-Diyosan. Pero, kahit anumang gawin nila, wala pong tugon. Bakit po? Dahil hindi po siya ang tunay na Panginoon. At doon sa pangyayaring yon, napatunayan po ni Elias sa harapan ng buong Israel, sa harapan ng 850 na mga propeta, na ang Diyos ay si Yahweh. Na ang Diyos ay ang Diyos niya. Amen? Kaya ngayong umagang ito, sabi ng God, ipamukha mo sa kaaway mo kung sino ang Diyos mo. Amen? Ipamukha mo, sino ang Diyos na meron ka? Ano ang Diyos na meron ka? Amen? Kasi pinamumukha nila, itong Diyos ko, magaling. Pero, kung kilala mo ang Diyos mo, mas kaya mo at confident ka na ipamukha sa kaaway. Ito ang Diyos ko. So Elias took the battle, challenged his enemy with his confidence, and stood for his faith, for he knows his God and what he is capable of. Alam niya kung sino ang Diyos niya at alam niya kung ano ang kayang gawin ng Panginoon na pinaglilingkuran niya. Amen? Sino ba ang Diyos natin? Sino ang Diyos ni Elias? Siya ang Diyos na hindi tayo iiwan at hindi po tayo pababayaan. Amen? So, never will I leave you, never will I forsake you. Siya ang Diyos. He is a miracle working God. Amen? So kung ang Diyos mo is the miracle working God, bakit ka matatakot? Bakit ka mag-aanilangan? Kung ang imposible, kayang gawin, posible ng Panginoon. Amen? Sino pa ang Diyos na pinaglilingkuran natin? He is the God who answers prayers. Amen? So sabi sa 1 Kings 18:36, at the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed. So hindi po si Elijah nagtagumpay dahil lang sa gilas niya. Pinakita niya yung gilas niya, kaya po ang Diyos nagpamalas sa kanya ng kagilagilalas na mga bagay sa buhay niya. Sabi diyan, step forward and prayed. Nanalangin po siya. So kung makikita po natin sa verse 37 and 38, nandyan po yung nanalangin siya sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ko. Panginoon, patunayan mo sa mga tao na ikaw ang Diyos. Hindi para sa sarili niya, kundi nais ni Elias na ma-realize po ng mga tao na ang gusto ng Panginoon, magbalik loob po tayo sa Kanya. Magpakita siya ng kamanghamanghang mga bagay, hindi para sa wala, kundi para ma-realize po natin na siya ang Diyos na dapat sambahin at siya ang Diyos
na dapat nating balikan kung minsan nating iniwan ng Panginoon. Kung minsan tayong nanghina sa pananampalataya po natin. It is time for us, sabi ng Panginoon, sa isang pananalangin mo, pagpapakumbaba sa Panginoon, kayang-kaya po tayong tanggapin muli ng ating Panginoon. Amen? So recently, nagkaroon po tayo ng challenges. Amen? To be specific, sabi natin yung bagyong Christine. So maaaring yung pangyayaring yun sa buhay natin noong nakaraang araw, nakapagpababa po ng ating pananampalataya. So maaaring yung iba po sa atin, habang malakas ang hangin, habang malakas po yung ulan, parang nawawala na agad sila ng pag-asa. Pero, meron din naman pong mga propeta na katgaya ni Elias na kahit po mag-isa na lang po silang nakatayo na nananampalataya na patitigilan ng Diyos ang bagyo, naniwala pa rin po siya. Amen? Kung noong mag-isa po si Elias, nakatayo, mag-isa lang siya na nakatayo sa buong bayan, pero hindi po siya natakot. Nagagawa ng kagilagilalas ang Panginoon. How much more tayo po na simbahan na hindi lang po isa, hindi lang po dalawa ang nananampalataya at naniniwala, kundi marami po tayo na naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon at nagtitiwala na ang panalangin ay dinirinig po ng ating Panginoon. So maaaring yung iba sa atin, sabi, nandyan yung bagyo. Oo, nagkabagyo. Pero, habang buhay po bang may bagyo? Hindi po. Nagkabagyo, umulan ng malakas, pero tumila. Hindi po ba? So, ganun din po sa buhay natin. Maaaring tayo ngayon binabagyo ng problema, binabagyo ng takot. Pero, ang sabi ng Diyos, dadaanan mo lang yan. Dadaan lang yan sa buhay mo. Titila rin yan. Amen? Kasi si Christine, dumaan lang. Dumaan, nagdala ng damage. Pero yung damage na yon, hindi po nakapagpatinag sa pananampalataya na meron po tayo. Oo, nagkaroon ng baha. Pero pagtingin niyo po ba sa labas, may baha pa? Wala na. Nagkaroon ng baha, pero natuyo. Amen? So, hindi tayo laging papadala sa agos ng mundo. Nandyan po na iaahon tayo ng Lord sa baha. Kung nalulunod man tayo ngayon sa mundo, sa problema, sa takot, aahunin po tayo ng Lord. Patutuyuin niya po yung daraanan natin para tayo po ay patuloy at maayos na makalakad papunta po sa presensya niya. Amen? Dumilim. Nagkadagim, di ba? Madilim ang bagyo. Yung iba po walang kuryente. Pero nakapagpatinag po ba yun sa atin? Walang kuryente? Hindi po, nagpe-Facebook pa rin kayo eh. Di ba? Yan, dumilim. Pero nagkaroon po ng liwanag. Amen? Umulan, pero nagkaroon ng araw. Amen? Ibig sabihin po, ang nais na iparating ng Panginoon ngayong umagang ito, kahit anumang sitwasyon ang maranasan natin sa buhay natin, God will still reveal His glory sa buhay mo ng bawat isa. Ipakikita po ng Diyos yung glory niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po, wag po tayong sumuko. Wag po tayong panghinaan ng loob. Nandyan lang po yan. Problema, hindi po tayo exempted dyan. Pero, ang tingnan po natin at maging excited po tayo is the glory that God will reveal sa buhay po ng bawat isa. Amen? Kaya po, ngayong umaga, to conclude po yung mensahe ng Diyos, sabi po dyan, marami pang contest, showdowns, battles sa buhay na nais na bumagsak ka. Maging magilas tayong harapin sila ng may kumpiyansa.
last man standing ka man, katulad ni Elijah. Basta may pananampalataya ka, kadakilaan ng Diyos ay palagi pa rin makikita. Amen? So kaya this 2024, capture God so, maging magilas at magilalas sa ipakikita at ipamamalas ng ating Panginoon sa bawat isa. Maraming salamat po at sabi nga, if you want to see the glory of God, stay in the presence of God. For it is where His glory rests. Kaya po, magandang umaga po sa bawat isa. To God be the glory. Yes, amen. Thank you, Pastora Lala. Tita Lala. Amen. Ang ganda, no? Doon sa story ni Ahab, si Ahab ay sinusubukang patayin yung mga followers ni Christ, no? Follower ni God. Yung Ahab, pag binilitan mo, baha. Nung bumaha, sinubukang patayin ng pananampalataya ang focus natin. Pero nakakatuwa dito, sa story ni Ahab, pinakita pa rin yung glory ni God. Ditong baha, balitan mo yon, naging baha, pinakita pa rin ang glory ni God. Kaya makita nyo, sa baha, meron pa rin kamangha-mangha. Tayo po lahat, ito mo yun, come on! When I see the sky is getting darker, when I feel my life is getting harder, I look to you, I look to you. When I hear the sound of the roaring thunder, when my losing battle is almost over, I look to you, I look to you. Hallelujah. Help me, God, help me overcome this war. My battle is yours. All of the heaven shows me your wonder. I will not fear. You are my refuge. I know I'm safe when I hear your name. All of creation sings out your praise. When I feel my life is getting darker, when I feel my life is getting harder, I look to you, I look to you. When I hear the sound of the rolling thunder, when my losing battle is almost over, I look to you, I look to you. Hallelujah. Help me, God, help me overcome this war. My battle is yours. All of the heaven shows me your wonders. I will not fear. You are my refuge. I know I'm safe when I hear your name. All of creation sings, my battle is yours. All of the heaven shows me your wonder. I will not fear. You are my refuge. I know I'm safe when I hear your name. All of creation sings out your praise. Oh, oh. Save me, help me, mighty God, and I will run
loving arms. Save me, help me, mighty God, and I will run into your loving arms. Save me, help me, mighty God, and I will run into your loving arms. Save me, help me, mighty God, and I will run into your loving arms. My battle is yours. All of the heavens shows me your wonders. I will not fear. You are my refuge. I know I'm safe when I hear your name. All of creation sings, my battle is yours. All of the heavens shows me your wonders. I will not fear. You are my refuge. I know I'm safe when I hear your name. All of creation sings out your praise, your praise, your praise. All of creation sings out your praise, your praise, your praise. All of creation sings out your praise. Lord, muli po salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon. In-inspire mo kami, Panginoon, sa kwento ng iyong mga lingkod sa banal na kasulatan kay Elias sa panahon ni Ahab, na maraming pagbabanta, Panginoon, maraming mga threat sa buhay na naranasan pa, Panginoon, dahil sa iyong tulong, sa iyong pong gabay. Nandun, Panginoon, na hinarap ang bagay nito at dulo, Panginoon, ay isang kamanghamanghang wisdom, kamanghamanghang direction, at kamanghamanghang pagkilos ang nakita, Panginoon. Ganyan, Panginoon, sa amin naranasan nakalipas na araw, kung sa panahon ni Elias may Ahab, kami, Panginoon, ay may baha at bagyo. Pero salamat, Panginoon, sa gitna nito, Panginoon, nilitaw mo pa rin ang kaluwalhatian mo. Nilitaw mo pa rin kung sino ka, kung gaano ka galing, Panginoon. Kala po namin, di namin kakayanin harapin ang mga bagay ito, pero sabi mo nga, Panginoon, hindi kami nag-iisa. Nandiyan ka, Panginoon, para samahan kami. Hindi mo pinahintulutan, Panginoon, at totally madaon ang bawat isa. Kaya, Panginoon, nais po namin dalangin din po sa iyo mga nasa ibang lugar, especially, Panginoon, yung talagang sobrang naapektuhan, Panginoon. Especially mga family na may mga nawalang mahal sa buhay. Nawa kaaliwan, kalakasan, ipagkalaw mo, Panginoon. At yung pangako mo, lalo mo iparamdam sa kanila, Panginoon, yung pangako mo, you will never leave us, nor forsake us, Panginoon. Muli, salamat po sa mga bawat isa narito ngayon. Although pagod, sa pagliligpit, sa mga nakaraang mga naranasan, pero Lord, sa aming pag-alis sa lugar na ito, puno ang puso namin ng salita mo, ng pangako mo, ng gabay mo, Panginoon. Puno ang puso namin, Panginoon, ng galak dahil sa aming mga pag-aawitan. Ramdam namin, Panginoon, ang pagyakap mo sa mga mensahe ng awitin na aming inawit, Panginoon. Kaya Lord, ito lagi namin panghawakan. Maging sa mga araw na darating, Panginoon, tulad ni Elias na iyong lingkod, pinakita mo ang kapangyarihan mo, maging sa sitwasyong imposible, pero ginawa mong posible. Dahil tunay, Panginoon, kayong Diyos na higit na makapangyarihan sa anumang kapangyarihan. Kaya, Panginoon, ang covering mo, ipagkalo mo sa bawat isa, sa bawat pamilya, hanggang sa pinakabata, Panginoon, ng miyembro ng pamilya. Maging sa pagbalik sa trabaho, pagbalik sa school, Lord, tunay, Panginoon, bigyan mo po ng sapat na lakas ang bawat isa. At maramdaman, Panginoon, maging ng mga kasalamuhan namin, na tunay, Panginoon, sinamahan mo kami, tinulungan mo kami, Panginoon. At itong mga naranasan po namin,
ay maging isang patotoo. At amin po ibahagi na tunay, Panginoon, napakabuti mo at napakagaling mo. Ang muli, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba at pasalamat, Lord Jesus. At ngayon, Panginoon, gawad mo po ang pagpapala sa bawat isa. Now may the Lord bless you and keep you, make His face to shine upon you, and give you peace, more favors, more blessing, and bigyan ng Lord ang recovery sa mga nag-recover, especially sa mga gamit. I-provide ng Lord, ibalik ng Lord, higit pa sa mga nawala. Dahil ito naman po ang kanyang pangako sa atin. Kapag tayo naging tapat sa kanya, ay kaya niya ibigay sa atin ang higit pa. At pasukin natin ang mga panibagong pintuan na bubuksan ng Lord sa ating buhay. In Jesus' name, Amen. Good morning. Once again, God bless. To God be the glory.